Sa ika-21 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, hindi tinanggap ng korte ang pagpresenta ng prosekusyon ng testigo mula sa Philippine Airlines para sa Article 3 ng impeachment complaint. Ang mga pribilehiyo kasing nakuha umano ng mag-asawang Corona mula sa PAL, hindi raw kasama sa mga akusasyon sa Article 3. Saksi si Sherry Antores. Simula pala ng pagdinig, naghain na agad ng manifestation ng depensa. Tanong ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas, di raw kaya mauwi sa mistrial kapag kalaunay di tinanggap na ebidensya ang testimonyang lumabas sa pagtatanong. Hindi ng prosekusyon, kundi ng mga senator judge. Kaya naman hiling niya pahintulutan na ng korte ang mga objection o pagtutol sa ilang clarificatory questions. This may amount to a mistrial, Your Honor, because there is nothing left in favor of an impeachable public officer or an impeached public officer. He cannot object, he cannot make any manifestation. Sagot naman ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile, clarificatory questions from members of the court is not objectionable by either side. Yes, to clarify facts, to clarify, to obtain information that is vague. Kasunod nito, pinagsabihan ni Enrile ang prosekusyon. We are using compulsory process to gather evidence for you. Yes. That you should have gathered beforehand before you filed the impeachment, articles of impeachment in this court. There is a third mode which is specifically granted by the Constitution where in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, it shall be sent immediately to the Senate because, Mr. President, yung impeachment po kasi emergency power po ito ng mamamayan. Kahit na one-third ng House of Representatives ang pumirma, ay pupulutin ninyo sa hangin yung ilalagay ninyo sa articles of impeachment na wala kayong batayan. Sabi ni Enrile, sa caucus na lang tatalakayin ang hinihiling na pagpayag sa mga objection sa clarificatory questions. Kasunod nito, sumalang sa witness stand si Mara Arcilla, Assistant Branch Manager ng BPI Ayala Avenue na humalili sa nanganak na Branch Manager na si Leonora Dizon. Isinumite niya sa korte ang mga statement of account ni Corona sa kanilang branch mula 2005 hanggang 2010. Do you have anything to do with the preparation of monthly bank balances? None, Your Honor. Oh, how can she be competent? Dahil depensa at hindi prosekusyon ang humiling na ipasabina ang mga naturang dokumento, hindi pinahintulutan ng korte na sumailalim sa direct examination si Arcilla. You did not subpoena this evidence. That is correct, Your This Honor. court use its discretion to bring these documents here. That's correct, Your Honor. And the fact that you tried to adapt them for your own is a misrepresentation. Gayunman, pumayag sa Enrile na markahan ng prosekusyon ang mga bank statement bilang posibleng ebidensya kapag formal na itong iniharap ng depensa sa korte. Dito, pansamantalang tinapos ng prosekusyon ang pagpepresenta ng ebidensya kaugnay sa Article 2. Sunod na tinalakay ang Article 3 na kung may kwestiyon sa kakayanan, integridad at kasarinlan ni Renato Corona bilang punong maestrado. Kaugnay ito sa pabago-bago umanong desisyon ng Korte Suprema sa PAL-FASAP case matapos sumulat sa korte ang abogado ng flag carrier na si Estelito Mendoza. Ang malalim umanong ugnayan ni Corona kay dating Pangulong Arroyo kasunod ng pagtatalaga nito sa asawa ni Corona na si Cristina sa John Hay Management Corporation. At ang pakikipag-usap umano ni Corona sa mga litigants sa ilang kasong nakabinbin noon sa Korte Suprema. Ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa Article 3, si Enrique Javier, Vice President for Sales ng Philippine Airlines. While the case entitled Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines, FASAP, versus Philippine Airlines Incorporated, Patricia Chong, in the Court of Appeals, GR number 178083 was pending before the Supreme Court, Chief Justice Renato Corona and Mrs. Cristina Corona received special privileges, including free plane tickets from Philippine Airlines. Pero hindi pa man nakapag-iinit sa witness stand itong opisyal ng Philippine Airlines, agad nang hinarang ni Senate President Juan Ponce Enrile ang magiging testimonya nito. Ayon kasi kay Enrile, wala namang kinalaman sa Article 3 na ibinibintang ng prosecution panel itong ibibigay na testimonya ng taga-Philippine Airlines. We deny this witness. It is not relevant to Article 3. Now you're expanding the coverage of this article. This court will not allow the
the expansion of this Your- article Your unless Honor. you amend it. Your, So order. As to the relevancy to the Article 3, it proves consideration, inducement, motive. But you limited your charge for lack of competence, probity, and integrity in 3 ways. For heaven's This sake, this impeachment is not proceeding. a technicality. The grounds for impeachment are very clearly stated in Articles 11 of the Constitution. We are already very liberal. You're in effect asking us to review the decisions of the Supreme Court. Who are we to review the decisions of the Supreme Court? Sa labas ng korte, di naiwasan ni Javier na maglabas ng pagkadismaya. Frustrating, disappointed. Oo, isang linggo kami naghintay. The facts would tell everything that the witness was discharged. So, Apo, I think, yung pong sasabihin niya po sana. kasi it's also irrelevant at this time na, di ba? Ang prosekusyon, binasa na lang ang dapat sana ipepresentang ebidensya. Mga nakuhang pribilehiyo umano na mag-asawang Corona sa PAL mula December 2010 hanggang December 2011 gamit ang Platinum Card. Ito raw ay habang nakabinbid sa Korte Suprema ang kaso ng FASAP laban sa PAL. Round trip travels. 1 Manila-Guam, Guam-Manila. Manila-Singapore, Singapore-Manila. Manila-Honolulu and Honolulu-Manila. Manila-Hong Kong and Hong Kong-Manila. Tinutulan ito ng depensa. On the part of the defense, Your Honor, we move to strike out any and all manifestations made together with the documents now marked as exhibits, Your Honor. Kinatigan ng presiding officer ang depensa. You and I understand that this evidence is nothing because Thank you, Your Honor. it assumes something that is not established yet. Yung pag-represent po dun sa mga PAL tickets at sa benefits na nakuha sa PAL ay to support the allegations na naging partial sa dun sa PAL. Maganda ho at ito'y nakita ng Senate Impeachment Court sa pangunguna ng presiding officer na hindi ho namin ginagamit yung technicalities. No? Ginagawa ho talaga namin ito sapagkat mali. Ginagawa ho namin ito sapagkat kailangan ho namin gawin para maproteksyonan yung karapatan ho ng aming kliyente. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.